Una, sabi diyan, ang kahalagahan ng masinop na pagpaplano. Yung positive side po muna tayo. Amen? Ang sabi po ng talata, ang gawaing plinanong mabuti at pinagsikapan ay patungo sa kaunlaran. Kaya nakita natin, kung i-relate natin yan sa pera, di ba? Papunta ka raw dun sa kaunlaran. Amen? Kaya makita natin, yung mga taong nagpaplano pagdating sa pera, makita mo magiging successful yung ating buhay. Amen? Kaya dito, napakahalaga na talagang patuloy nating pinaplano yung pera. Kahit doon, sabi ko, kahit doon sa mga baon. Ano na rin yun eh. Meron kang binigyan ka ng baon ng nanay mo, dapat alam mo rin yung planuhin. But minsan, nasabi nga ni Pastora yung aming anak, nagtatabi na yan ng pang-ikapo niya doon sa baon niya na 50 pesos, nagtatabi na yan ng pang-ikapo niya. Diba? Tinatabi, meron na siyang pinaglalagyan ng ano niya. Diba? Kaya dito dapat tinuturuan din natin yung ating mga anak kung paano sila mag-budget ng kanilang mga pera. Para maliit pa lang, sanay na sila kung paano nila hindi lang sila basta bili ng candy, bili ng kung ano-ano, di ba? Kaya dapat pinaplano rin yung pagbabudget po ng pera. Amen. Dito po sa kahalagaan ng pagsisinop, una mo nating tatalakayin yung maayos na paggamit ng pera. Di ba? Ang sabi nga, ang gawaing plananong mabuti at pinag-isapan ay patungo sa kaunlaran. Paano ba natin ginagamit? Amen. Yan. Mga pamamaraan sa maayos na paggamit ng pera. Una, magtabi para sa Diyos at pagtulong sa kapwa. Pangalawa, pag-iipon para sa kinabukasan. Pangatlo, masinop at matipid na paggastos ng pera. Ito po yung tatlong tatalakayin po natin tungkol po dyan sa maayos na paggamit ng pera. Diba? Iisa-isahin po natin yan, yung tatlong yan na paano ba natin yung maayos na pamaraan sa paggamit ng pera. Hindi ko alam kung ganito po ginagawa nyo po na kapag kayo po ay tumanggap, halimbawa si Nanay Juna tumanggap ng pera, hindi ko alam kung ganito yung ganila, yung mga ibang mga nanay, mga tatay, di ba? O yung mga sumasahod, kung ganito ba yung ginagawa natin paraan ng pagpaplano pagdating doon sa pera. Amen. Unahin po muna natin, yan, yung, basahin natin, magtabi, sabi rito, magtabi para sa Diyos sa pantulo at pantulong sa kapwa. Di ba? Ibig sabihin, doon sa mga budget natin, dapat hindi lang para sa iyo lang, dapat nagtatabi ka rin para sa Diyos. Diba? Hindi ka binigyan ng Diyos ng pera o ng sahod, ng kinikita, para sa iyo lang lahat yan, hindi po. Diba? Para makatulong ka rin sa kapwa at para din doon sa Diyos. Amen? Ang sabi nga ng unang Korinto 16, 16:2, sa bawat linggo, ang bawat isa sa inyo ay maglaan na ng halaga ayon sa inyong kita at ipunin ninyo ito upang pagdating ko riyan ay nakahanda na ang inyong tulong. Amen. Yan po ay binabanggit ni Pablo na sabi niya, bago kayo pumunta sa church, di ba? Pagdating ng linggo, dapat nag-iipon na kayo, nagtatabi na kayo. Naalala ko yung aking father nung nagdadrive yan ng pampasaherong jeep. Nakikita ko yan, pagkita ng jeep sa driver, birang nagdadriver, tinatabi niya na yung tiles. Pag Monday, kinita niya, nakita ko, tinatabi niya yung mga barya. Tinatabi niya na yun. Para pagdating sa Sunday, dadalhin niya na lang yun. Ganoon, nakita ko, kaya doon ako natuto na pagdating sa pag-iikapo, doon sa aking father. Amen. Hindi pa kami Christian yun, siya pa lang nakikita ko na yung ginagawa niya. Amen. Kaya dito makita, hindi lang doon sa church yan, sabi pa dyan, para nakahanda na ang inyong pagtulong. Diba? Ginagamit yan para sa Diyos at makatulong tayo doon sa ating mga kapwa. Amen. Tignan po natin yung talata natin rito. Ayan. Sabi sa 1 Timothy 6:17-19, dito tinuruan ditong paanong gastusin yung pera. Diba? Ang pinunto rito ni Pablo sa aklat ni Timothy, doon sa mga maraming pera, yung mga mayayaman. Sabi niya rito, sabihin mo sa mga mayayaman, sino po mayaman dito? Wala, no? Mayaman sa pananampalataya. Sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sabagay kasi mayayaman, minsan medyo magmayabang, di ba? Di ba? Etong mga sasakyan namin, nakita ko maganda yung payong, binili ko yung Rolls Royce. Di ba? Ibang klase yung mayayaman eh. No? Di ba? Malalaki binibili namin sasakyan kasi marami kami. Di ba?
40 yan. Di ba sabi niya? 40 yan, pero hindi namin nagagamit lahat eh. Di ba minsan ganun yung mayayaman eh, no? Amen. Sabi yan, sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiya natin. Turuan mo silang gumawa ng mabuti. Maging mayaman sa mabubuting gawa, mapagbigay at matulungin sa kapwa. Sa ganoon, makapag-iipon sila ng kayamanan sa langit na hindi nawawala at matatamo nila ang tunay na buhay. Kapag ginagawa mo pala yung maayos na paggamit ng pera, di ba sabi diyan, nag-iipon ka na ng kayamanan sa langit. Iisa-isahin ko, binigyan pala tayo, thank you tayo. Iisa-isahin ko po yung maging mayaman sa mabubuting gawa, mapagbigay at matulungin sa kapwa. Yan po yung natin, pamamaraan kung paano tayo magtatabi ng mga pangailangan pinansyal. Amen. Yung mga pagtulong muna sa kapwa at sa Diyos yung uunahin po natin. Una natin yung mabuting gawa. Yan. Maging mayaman sa mabubuting gawa. Nung tinignan ko po yan, kasi naturoan po kami ni Pastor, Pastor Gerald, tinignan ko sa literal word. Ibig sabihin pala niyan, ito po yung mga ito po yung mga pakitungang mabuti, yung pagiging amo o boss. Dapat, kasi na po yung mga nangangamuhan dito, may mga business. Dapat daw kapag meron tayong mga business, sabi rito, yung mabubuting gawa, sabi rito, pakitunguhang mabuti yung mga tauhan sa pagbibigay ng karampatang sahod. Dapat kung ikaw ay bossing, ikaw ay may negosyo, diba? O ikaw yung meron kang tao, kahit meron kang katulong sa bahay, dapat marunong ka raw, di ba? Dapat marunong ka raw magbigay ng karampatang sahod doon sa taong yon. Amen. Hindi ka magiging greedy. Kaya dapat nagtatabi ka na diyan. Nagtatabi ka na para sa benepisyo ng mga tauhan mo. Dapat ganun daw po 'yan. 'Di ba? Pagdating ng mga bonus, ano pa yung mga tinatabi natin, dapat ganun daw 'yan. Medyo nag-iipon na tayo. Huwag puro pakabig. Kasi minsan yung mga nangangamuhan, ganun nangyayari, 'di ba? Kaya nga sinabi niya yung mga mayayaman ganito yung gawin mo. Maging mayaman ka doon sa mabubuting gawa. Diba? Yun yung binabanggit niya ron. Kasi minsan, diba, ganyan nga nakikita natin, diba, karamihan ng mga nangangamuhan na gusto nila puro pakabig lagi. Diba? Minsan, inaapi nila yung mga tauhan nila, pero hindi tayo, bilang mananampalataya ng Panginoon, tinuruan tayo, paano tayo maging mayaman doon sa mabubuting gawa. Kapag tayo yung nagiging pinakaamo, o kaya, meron kang katulong, dapat ganun mo siya pakikitunguhan. Diba? Pakitunguhan po natin siya ng maayos. Pangalawa, yung sa pagiging mapagbigay. Pag sinabing mapagbigay, bukas palad o generous. Diba? Yun po yung pinakaibig sabihin yan Siyempre, dapat tumutukoy ito sa pagiging handang magbahagi. Hindi ko alam kung meron akong ginamit na dyan Ayan. Tama. Ito pa. Dito. Mali. Hindi ko nilagay. Sabi rito, tumutukoy ito sa pagiging handang magbahagi ng sariling pag-aari o oras o yaman sa iba. Nakatuon sa pagbibigay ng bukal sa kalooban kahit hindi hinihingi. Pag sinabing generous ka, bukal sa loob at tumutulong ka sa kapwa nang hindi na hinihingi, hindi humihingi. Kasi minsan pag tumutulong ka lang, di ba, merong mga humihingi. Pero ikaw, bukal loob ka lagi. Ganon daw pala yung mga generous. Di ba, nagbibigay kahit walang hinihingi. Kahit walang humihingi. Basta alam niya na kailangan tulungan, tumutulong kagad siya. Kaya sabi rito, kahit hindi hiningi, kadalasan kaugnay ng kabutiang loob at sakripisyo. Amen. Kaya ito ibig sabihin, kung gusto natin na ganito natin, dapat nagtatabi din tayo doon para sa yung pagiging generous natin. Kaya dito napapasok po sa pagiging generous natin pagdating natin sa pagbibigay sa church. Diba? Kaya nga sabi natin, dapat itinatabi na. Si Pastora, alam ko, tinatabi na rin yan. Pag sumahod yan, nakatabi na yung sa tithes niya. Diba? Kami rin, diba? Sabi ko nga, sa aking anak, diba? Yung sa father ko noon, dapat ganun yan. Para hindi na hindi. Kasi pag hindi mo tinatabi yan, pag sumahod si mister, o kaya pag may sinahod ka na, magagastos mo na lang yan na walang magugulat ka na lang, wala ka ng pandala ng isang tithes and offering. Diba? Wala ka ng wala ka ng hindi na makikita natin yung pagiging generous natin dito. Diba? Kaya sabi nga po natin dito,
yung mga pangailangan pinansyal natin, di ba? Hindi lang ano yan. Hindi lang para sa atin lahat yan. Para sa Diyos yan at pagtulong din natin sa kapwa. Yun po yung purpose niyan. Kaya nga kung gusto natin, diba? Kaya ganun dapat, pinaplano mo rin yan dun sa mga tinutulong mo dun sa mga tao. Di ba? Kaya nga, halimbawa, meron ka ring nakatabi dyan. Diba? Ako nga, di ba, na-share ko sa inyo, meron akong GCash pag merong pag nakita ko doon sa mga social media na kailangan tumulong, kahit maliit, naglalagay ako ron. Di ba? Naglalagay ako ron. Di ba? Kasi para, yung blessing natin, hindi lang para sa atin yan Maraming taong nangangailangan Hindi na kinakailangan meron humingi para magbigay. Kapag alam mo na kinakailangan mo tumulong na po. Ganun daw yung generous. Nagsasakripisyo. Di ba? Hindi na kinakailangan. Kaya sabi nga po rito, di ba? Halimbawa, nakita mo may mga na biktima ng mga kalamidad. Dapat, kaagad tayo? Tulong kaagad tayo. Doon sa bisan, di ba, nagiging nakita ko minsan nagiging topic, dapat bang magbigay o tumulong yung anak sa magulang kapag nagtatrabaho na? Obligasyon ba yun ng anak? Nagiging debate yan no? Yung ganyang na kung obligasyon ba ng mga anak na tulungan yung kanilang mga magulang kapag sila'y sumasahod na. Di ba? Pero siyempre tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoon, dapat sabi nga po rito, yung bang natututo tayo no? Na meron na rin tayong nakatabi para doon, hanggat wala ka pang asawa, tumulong ka ng tumulong doon sa mga magulang mo. Kasi pag nag-asawa ka na, ang priority mo na yung mapapangasawa mo na. Hindi na yung mga magulang mo. Dati, yun yung pinagtalunan namin ni Pastor, natandaan ko yan, laging ganun. Hindi pa namin alam yung ganun. Salamat doon kay Pastor Joel, kay Pastor Lydia, tinuruan kami doon sa ganung bagay. Diba? Kaya ganun pala, kaya dapat, habang kabataan ka pa, sumasawad ka pa, sino yung mga young pro dito? Diba? Habang nandiyan pa kayo sa kabataan, maging generous na kayo pagdating doon sa mga magulang nyo. Hindi naman hinihingi ng mga magulang nyo yung buong sahod niya. Hinihingi ba lahat? Kaya Tatanong ko lang. Diba, hindi naman hinihingi lahat Siyempre, meron ka pa rin para sa iyo. Kaya lang, siyempre, magulang mo yun. Huwag lang sabihin na yung utang na loob Hindi na ganun Diba? Yung pagiging lang natin, pagiging generous lang natin. Matututo tayong magtabi ng mga bagay. Huwag yung puro sa'yo lang lagay lahat. Amen? Kasi pag nag-asawa ka na, hindi mo na ganun makakatulong ng malaki. Kasi bakit? Meron ka ng asawa Siya na yung priority. Malamang mag-aaway kayong dalawa niyan. Diba? Unless talagang pag-uusapan nyo yan ng mag-asawa, pagdating sa pagtulong sa magulang. Kaya lang, pagdating sa finances, laging yung mag-asawa na kayo na laging priority. Amen? Kaya dapat, ganun po yan. Yung pagiging generous po natin, pagtulong po natin doon sa ating mga magulang, at minsan, di ba, yung mga kamag-anak natin na medyo nangangailangan, maging bukas tayo dun sa pagtulong doon. Diba? Maging bukas po tayo. Kaya sabi niya, di ba, kaya nga sabi sa babae, sa ganoon makakaipon sila ng kayamanan sa langit. Kapag ganoon pala yun. Di ba? Kaya nga, di ba, sabi, ang taong mapagbigay, lalong yumayaman, sabi ng kawikaan. Mamaya, magagamit natin yung talatang yun Ano pa? Pangatlo, yung matulungin sa kapwa. Yung pagiging matulungin sa kapwa, amen, yan po yung pagbibigay ng tulong doon sa mga taong humihingi. Yung kanina, yung mapagbigay, kahit hindi humihingi, nagbibigay ka na, tumutulong ka na. Yun yung pagkakaiba nun. Yung matulungin sa kapwa, ito yung mga taong humihingi, minsan lumalapit sa iyo yung mga pulubi, di ba, yung mga nayan. Dapat, meron tayo mga ganyan. Meron tayong mga nakatabi para sa mga taong yan na matutulungan po natin. Di ba? Sabi nga po dito na yung mga may problema minsan makita natin sa social media, nanghihingi ng tulong, yung pambil doon sa ospital. Bakit titigyan naman yung mga kamag-anak kayo, yung mga kilala po natin. Minsan scam nga yung gano'n, di ba? Pero tignan din po natin yung iba. Pero ang mahalaga dyan, meron kang tinatabi dyan, doon sa mga taong humihingi ng tulong para sa atin. Di ba? Kaya yung makita natin dito, gano'n yung sinabihan ni Paul, yung si Timothy, tungkol doon sa mayayaman. Ganon yung gamitin. Ibig sabihin, mayaman, marami kang pera o may pera ka, ganon mo gagamitin yun. Pagtulong po sa mabubuting gawa,
pagiging generous at matulungin sa kapwa. Kapag ginagawa daw po natin yon, nakakasiguro tayo na nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. Di ba? Sabi doon sa Matthew, ang iponin daw natin yung kayamanan sa langit, hindi yung kayamanan dito sa lupa. Amen? Kaya makita natin, ganun dapat yung pagpapahalaga, ganun natin pinaplano yung pera natin. Hindi lang puro doon para sa atin. Amen? Hindi nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Pangalawa, pag-iipon para sa kinabukasan. Meron kang tinatabi para sa pagtulong, para sa Diyos at sa pagtulong sa kapwa. Pangalawa, ito yung pagpaplano. Pangalawa, pag-iipon para sa kinabukasan. Ang sabi ng Kawikaan 21:20, ang taong marunong ay pinaghahandaan ng kanyang kinabukasan. Ngunit ang mangmang winawaldas ang lahat hanggang sa maubusan. Yan. Di ba? Kaya makita natin dito, dapat marunong din tayong mag-ipon. Nakita nyo, manood kayo kay pangalan doon, kay Chinkitan, kay Iponaryo. Tuturuan kayo mag-iponon. Kaya dapat, hindi puro, sabi yan, di ba? Yung mangmang daw, winawaldas hanggang maubos yung pera, yung mga one-time pagsahod, di ba? Pagsahod, punta ka agad sa kainan, bili ka agad sa pag nakakita ng sale, takbo ka agad sa di ba? Makakakita ka lang ng sale, yari na naman tayo kay SM, pag nakakita ka ng sale, naloloko lang. Minsan tinitignan ko yung price, halos same Konting-konti lang, pero binabanggit sale Di ba? Naiisahan tayo lagi, di ba? Huwag na minsan meron tayong mga takaw tingin Di ba? Kaya dito dapat, matuto tayong mag-ipon doon sa mga sinasahod natin, di ba? Meron tayong mga ito sa savings, ito sa pagtulong sa kapwa. Yung savings mo, para doon sa kinabukasan mo yun Di ba? Para sa kinabukasan natin yun. Yung yung mga iniipon natin. Di ba? Katulad ng halimbawa, yung educational plan na magiging anak mo, o kaya binata ka pa, nag-iipon ka na para nakapag-asawa ka, para pag kinasal ka, talagang grande talaga. Di ba? Nag-iipon ka na kaagad. Tapos kaya doon sa ating kalusugan, o kaya nakita nyo, meron din maganda sa pag-ibig, yung MP2, pwede kayong pumunta ron. Ba't? Pinopromote pa natin. Di ba? Yung MP2, itabi mo ron yung pera mo. Kung walang buwis yun doon sa MP2. Di ba? Maglalagay ka lang doon, tapos tumutubo yun. Maganda rin po yun. Dapat natulong tayong maggamit niya. Kaya nga, yung pera na yung pinagkatiwalaan ng Panginoon, huwag lang gastos ng gastos. Amen. Amen. Kaya makita natin, yung pag-ipon din para sa kinabukasan. Amen. Pangatlo, masinop at matipid na paggastos ng pera. Ang taong maluho at puro pagdiriwang ay hindi yayaman, kundi lalong maghihirap. Ang gaganda doon sa medyo direkta talaga doon sa kay Haring Solomon sa Kawikaan, di ba? Ang taong maluho at puro pagdiriwang ay hindi yayaman, kundi lalong naghihirap. Yung iba kasi kahit sa totoo lang, kahit wala namang maliin sahod, sapat-sapat lang, talagang pag mag-birthday, ipangungutang pa talaga, Bakit ganun? Minsan, meron mga kultura masyadong sobrang galante. Kung wala ka, bakit mangungutang ka pa na kinakailangan grande yung kasal? Ay, grande yung handaan ng birthday. Pero nakita mo, pag birthday, di ba? Pag birthday ng anak, yung mga isang taon, makita mo, yung mga nanay at tatay, nagiinuman lang. Pero birthday ng anak, lumalaki tuloy yung gastos Sa ibang version nga, ang taong maluho at mahilig sa alak nakalagay. Tignan niyo ibang version. Nakalagay mahilig sa alak. Nakalagay. Kaya nilagay na lang dyan yung pagdiriwang, di ba, yung mga okasyon Kaya dapat dito makikita natin, sabi natin ito, maging masinop tayo at maging matipid sa paggamit ng pera. Di ba? Yun yung gusto ng Panginoon. Dapat mamuhay tayo ayon dun sa ating kakayahan. Amen. Di ba? Yung mga kabataan natin, di ba? Yung mga nanay, tatay, mamuhay tayo ayon doon sa, ibig sabihin ko doon? Kung ang sahod mo ganito lang, dapat ang pamumuhay naka-level din doon. Huwag kang ganito yung sahod mo, gusto mo buhay mayaman ka. Di ba? Pasikat ka, di ba? Di ba? Merong mga ganun Di ba? Yung mayroong mga sapat-sapat lang, gusto sumasabay ka doon sa mga mayayaman. Di ba? Nakiki-Starbucks ka, hindi mo naman kaya Di ba? Mayayaman yan, pabayaan mo sila dyan. Mag 3-in-1 ka na lang.
Magkano yung sa Starbucks yung kape? Yung ganyan. Pinakamura. 180. Magkano yung 3-in-1? 10 piso lang yata, 12. Biro mo 10 ganun. Masabi mo lang na nasa Starbucks ka. Pero tignan mo magkano yung sahod mo. Magkano yung baon mo. Minsan titignan nyo rin po, huwag kayong makikisa, di ba? Kinakailangan maging masinop at matig paggastos ng pera. Di ba? Meron nga akong pinanonood dati. Galit na galit si Pastor Ron. Yung nanay na nag-reels tungkol doon sa mga magulang. Di ba? Sabi ng anak yan, Nay, nakita ko po yung kaklase ko, ang ganda ng relos. Di ba? Sabi niya, wag kang mag-alala anak, nakautang na ako. Malalang pa sa mga, mas magagandang relo bibigay ko sa iyo. Yung pong mga ano po ng mga magulang pagdating sa school, yun yung content niya eh. Di ba? Ayaw pakinggan ni Pastor, pero medyo patama rin kasi sa mga teacher eh. Kasi minsan pag sinasabi, oy, anak, magpe-first grading na, di ba? Kinakailangan na dali natin si teacher sa Vikings. Di ba? Alam mo na, di ba? Di ba? Makita mo, yung bang gano'n, di ba? Hindi naman kaya nung pero lumalampas ka ron, kaya ang nangyayari, puro utang. Di ba? Kaya dito dapat, kung ano po yung sahod nyo, kung ano yung kakayahan nyo, kung ano lang yung level ng antas ng pamumuhay nyo, doon ka lang. Huwag kang maki-social-social na hindi mo naman Di ba? Sa mga estudyante, huwag kayong maging ganun. Lalo kayo mayroon. Hintayin mo na lang na umabot ka na maabot mo yung mga bagay na yan. Amen? Sige nga po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Yan po yung natin, kung paano tayo gumamit, paano natin maayos na gamitin ang pera. Amen. Pangalawa po, ayan, sabi rito, una kanina yung paggamit ng pera. Pangalawa, may magandang kahihinatnan. Kapag parurong tayong gumastos, pagpaplano tayo, ang sabi diyan, ang gawaing pinananong mabuti at pinagsikapan ay patungo sa kaunlaran. Ayan. Kung gusto niyo ng magandang kinabukasan, kung gusto niyo ng maunlad na buhay, dapat marunong tayong magplano doon sa mga pera at paano natin ginagastos yung pera pong mga nasa atin. Amen? Dapat ganun po tayo. Amen. Number 1, amen. Yan. Dalawa lang po yan. Yung magandang kahinatnan kapag masinop tayo sa pagpaplano. Ang una, kaunlaran. Pangalawa, kasaganaan. Doon muna tayo sa kaunlaran. Ang sabi ng Matthew 25:21, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, halika, samahan mo ako sa aking kagalakan, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Amen. Kaya makita natin mga kapatid, kapag nakita ng Panginoon, magaling kang mag-manage ng pera, pinapahalagaan mong pera, pinaplano mo to, makita mo talagang ang Panginoon, ipopromote ka niyan. Increase sa salary. Kasi bakit? Nakita niya, tumutulong, nagbibigay ka para sa Diyos, tumutulong ka sa kapwa, talagang minamanage mo yung pera. Di ba? Kaya sabi niya, di ba? Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Dadagdagan ka. Kahit hindi mo na hindi na promote ka, ipopromote ka ng Panginoon. Nakita, magaling kang humawak ng pera. Di ba? Yun yung magandang kahihinatnan kapag nagpaplano po tayo. Ang problema, di ba? Underrated sa atin pagdating sa pagpaplano sa pera. Hindi natin ginagawa yung mga ganong bagay. Ano pa? Hindi lang po promotion, sabi nga po rito, yung karagdagang talento. Sabi po ng talata, amen. Kaya sinabi niya sa iba, mga utusan, kunin niyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa mayroong 10,000. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa ng mas marami, ngunit ang wala kahit ang accounting nasa kanya ay kukunin pa. Ito alam naman natin, hindi literal na pera yan. Yan po yung di ba? Yun po yung patalinhaga tungkol sa talento. Kaya makita natin, kapag tayo po ay marunong magplano, sabi nga po rito, yung kakayahan natin, dinadagdagan ng Panginoon yan. Doon sa hindi nagpaplano, sabi niya, pinakukuha yon, ibigay doon sa marunong maggumamit ng pera. Amen. Kaya yung karunungan natin, yung talento natin, yung skill natin, di ba, dinadagdagan pa ng Panginoon yan. Kaya napakaganda po kapag tayo po ay pinaplano po natin yung paggamit ng pera. Amen. Hindi lang po kaunlaran, sabi nga natin yung kasaganaan. Di ba? Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman,
ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ayan, ilang beses na natin ginagamit yan, di ba? Yan lang po yung kinakailangan. Gusto nyo yumaman? Ayan lang, oh. Gusto mo yumaman, maging generous ka lang. Ang generous na binabanggit ko, hindi lang sa church, sinasabi ko, yung marunong kang tumulong sa kapwa, kahit hindi humihingi, alam mo na kailangan bigay, tulong. O pag may humihingi, tulong. Di ba? Sa mga magulang, sa reality na tulong lang ng tulong. Bine-bless ka ni Lord eh. Kaya nakita mo, hindi yan, kala mo lang pabawas yan, pero nagmumultiply yan, ang Diyos ang nagbabalik niyan. Di ba? Mamaya may talataran ko makikita no na yung Diyos yung nagbabalik ng mga bagay na yan. Karamihan talaga sa kawikaan eh. Di ba? Kaya dito, nakita natin, di ba, kung gusto mong yumaman, yan lang po yung sekreto. Di ba? Hindi mo kinakailangan mahalin ng pag-ibig. Ay, mahalin ng pag-ibig. Mahalin ng pera. Ibigin ng pera. Di ba? Hindi mo kinakailangan ibigin ng pera na magpakapagod ka sa pagnegosyo, sa pagtatrabaho. Maging generous ka lang. Siguradong yayaman ka. Amen. Di ba? Gusto nyo po yumaman? O, nakita nyo, walang taong ayaw yumaman. Yung ayaw yumaman, bigay nyo sa amin. Amen. Kaya yun po nakita natin, di ba? Yung gusto yumaman, kasagana. Ano pa? Ito pa. Ayan. Tignan nyo po ito, ha? Kapag, ayan, ang ganda. Ito pala yung dinaban ko. Kapag tumutulong ka sa mahirap, para kang nagpapautang sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ang magbabayad sa iyo. Uy, ang ganda, no? Ang ganda, di ba? Pag tumutulong ka raw sa mahirap, para kang nagpapautang sa Panginoon. At naku, pag si Lord nagbayad, naku, ewan ko lang kung ilang times yan. Di ba? Ang ganda, no? Kapag ito, kaya makita natin yung pagiging, meron kang itinatabi para sa pagtulong sa kapwa. Pinaplano mo yung sahod mo, di ba? Para sa Diyos, para sa pagtulong sa kapwa, para sa sa kinabukasan. Naku, ang ganda, no? Lalo na yung pagtulong sa kapwa, di ba nakita natin, naku, pag nagbayad si Lord yan, grabe. Amen. Hindi lang di ba? Yung tubo yan, hindi lang 5-6 yan. Di ba? Hindi lang pa pag si Lord nagbayad, talagang sobra-sobra yan. Di ba? Kaya ang masarap tumulong sa kapwa dahil para ka palang nagpapautang sa ating Panginoon. Amen? Kaya dito natin, yun po yung napakaganda. Amen. Panguli, siyempre ito yung lagi natin, ayan, dalhin ninyo, mali po yung talata, no? Hindi ko nabura. Malakyas 3:10 po yan. Yan. Ito naman po yung pagdating sa church, di ba? Dalhin niyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bagay sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin niyo ako sa bagay nito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ronel, pakibago nga yung Malakyas 3:10 to. Kaya na-copy-paste ko kasi, di ba? Diba nakita natin yung kapag nagbibigay tayo ng ikapo at tandog, diba sabi ng Panginoon, china-challenge niya tayo. Diba, subukan nyo, pag sinabi ni Lord, buong buo. Pag sinabing ikasampung bahagi, 10%, 10, hindi 9, hindi 9.5. Kasi ang Diyos, pag nag-utos, ayaw niya nung kulang. Diba? Kaya nakita nyo, nung ginawa ni Noah yung arko, kung ano yung binanggit na Diyos na sukat, walang labis, walang kulang. Ganun yun. Kaya si Noah, napakaharap, napakalugod-lugod sa Panginoon. Diba? Kaya pag sinabi ng Diyos, ikasampu, ano pa sabi ng Diyos? Dalhin, diba? Sabi diyan, dalhin nyo ng buong buo, dalhin. Ibig sabihin yung word na dalhin, pinadadala. Diba? Merong pinadadala. Ibig sabihin, inuobliga talaga tayo, makita natin na kinakailangan tayo na talagang nabibigay. Diba, nagbibigay tayo ng para sa Panginoon. Meron siya sinasabi, dalhin eh. Diba, hindi lang sinabi niyang ibigay eh. Dalhin. Saan? Sa templo, di ba dito? Doon sa gawain ng Panginoon sa church. Ang hirap nga lang, no? Ang hirap kasi pag ganito nga, kaya hindi ko na ganong bibigyan ng pasin. Parang nagiging tayo, siyempre ako yung pastor, di ba? Siguro, iba, baka wag saan mga kayo mag-isip. Baka saan na naman ibili, madagdagan naman yan. No? Saan bili ni pastor yan, di ba? Kasi gusto marami tayong dalhin sa church. Di ba? Alam naman yung mga finance naman natin, alam naman yung mga gastos na yan. Amen? Kaya hindi na tayo bibigyan pansin yan. Basta ang ano ko lang mga kapatid, kapag tayo yung nagpaplano, yung para sa Diyos, di ba? Para sa kapwa at para sa tayo, dapat inaayos po natin ng mabuti yan. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Meron po ba tayo natututunan?
Amen. Sana yung mga kabataan natin ngayon pa lang, alam nyo na kahit doon sa baon, doon kayo titignan ng ating Panginoon. Doon pa lang sa baon, talagang marunong ka nang magtabi. Di ba? Yung 5 piso, alam ba, baon mo 50, 5 piso sa tithes, di ba? Yung 10, pang load, di ba? Hindi nawawala yung load, no? Ewan ko lang, kung kakain ka pa noon, wala na. Amen. Last, pangalawa natin, ayaw. Kuya, ano nga? Yan. Pangalawang puntos natin, kanina doon sa positive, ito dito tayo sa negative side naman. Ayan, ang panganib ng pagsasawalang bahala. Diba? Kaya nga yung pamagat natin, pagpapahalaga sa pera, pagpaplano ba o bahala na? Ito po yung mga taong bahala na doon pagdating doon sa pera. Amen. Kawikaan 21:5, ang gawaing planong mabuti at pinagsikapan ay patungo sa kaunlaran. Ngunit, ang gawaing padalos-dalos ay maghahatid sa karalitaan. Ayan. Yun ang nagiging problema kapag hindi ka marunong magplano pagdating sa pera, darating doon sa karalitaan. Amen? Doon sa paghihirap. Yun po yung mangyayari sa atin. Amen. Number 1, ang pangapanganib sa pagsasawalang bahala sa pagpaplano sa paggamit ng pera. Una, pag-aaksaya. Pangalawa, pagsisisi. Pangatlo, magdudulot ng kahirapan. Isa-isahin po natin. Ito po yung magiging bunga kapag hindi po tayo nagpaplano doon sa pera o isinasawalang bahala natin yung pagpaplano pagdating po doon sa pera. Yan po yung mga nagiging bunga. Unahin po natin yung pag-aaksaya. Ayan. Sabi rito, ang taong marunong ay pinaghahandaan ang kanyang kinabukasan. Ngunit ang mangmang, winawaldas ang lahat hanggang sa maubusan. Kaya makita natin, di ba? Kapag yung tao, gastos lang ng gastos, sayang. Nag-aaksaya ka lang. Di ba? Hindi mo pinaplano, di ba? Wala ka man lang mga bagay na wala ka man lang ginagawang pagpaplano pagdating sa pera. Kaya makita nyo ba ito? Tignan nyo po minsan, di ba? Pag mamamalengke ka, sino yung mga namamalengke, mga nanay? Dapat nakalista rin yung mga natin, yung mga bibili natin. Kasi pag hindi ka naglilista, pag namamalengke ka, pumupunta ka sa mga shopping mall o sa mga department store, kung ano yung makita mo, kukunin mo na lang yan, kahit hindi kailangan bilhin. Diba? Pero kapag pinaplano mo yan, hindi ka nag-aaksaya yan. Diba? Pinaplano mo dapat, yung mga yung pagdating nakita natin dito, yung pagbili ng mga personal na gamit sa bahay, diba? Dapat pinaplano yan, kung ano yung mga bibilin, diba? Hindi yung basta't bili ka na lang ng bili. Diba? Nakita mo yung kapitbahay mo, diba? May bagong TV, bili tayo, mas malaki dyan. Diba? Bago yung diba? Minsan, nagiging ganun no? Kaya kailangan nakaplano kung kailan mo bumili ng mga appliances. Kaya dapat para hindi nasasayang yung pera na binibili na. Minsan hindi naman nagagamit, 'di ba? Kaya yun po yung kinakailangan diyan na pinaplano natin lahat 'yan. Ano pa? Yung pagdating sa minsan narinig ko kay kay Lester yata. Ang hirap daw, sabi niya, ang hirap pala pag kung ano yung ulam na sabi mo kung narinig yun? Yung kakainin mo kasi bago sila mag-asawa, hindi nila alam kung ano yung ulam nila bukas sa susunod na. Ako po nakalista yon kung ano yung ulam sa Lunes. Ako kasi nagluluto sa bahay. Ano yung ulam sa Martes. Ano yung ulam sa Miyerkules. Nakalista po lahat yon. Kaya ako yung nagluluto sa bahay. Yun na yung basta't mula Lunes hanggang Sabado, walang baboy. Diba? Walang baboy po yon. Ano po yon? Muslim kami mula Lunes hanggang, hindi pala. Kristiyano kami. Tama ba yon? Ay tama, Muslim kami mula Lunes hanggang pagdating ng Linggo, yan, tsaka lang may baboy. Christian na kami pag Linggo. Yan. Ganun po yung plano ko pag nagluluto po ako. Alam po yan sa bahay yan. Pag mga Lunes hanggang Sabado, gulay, isda, manok. Yan. Pag Sunday, doon lang kami nagbababoy. Amen. For health na rin yun. Diba? Kaya dapat nakaplano po dapat. Ganun po, para hindi tayo nag-aaksaya na kung ano lang yung mga gagawin natin. Yung bahala na. Hindi dapat gano'n na puro bahala na. Amen? Yun po yung gusto natin. Hindi lang po pag-aaksaya. Meron pa nga pala akong talata. Ayan. Gamitin po natin itong Sabi niya, ng Luke 15, gagamitin ko yung sa yung prodigal son to. Alam ko, yung prodigal son to.
Meron din kasi, ang ganda ng istorya ron. Sabi rito, sinabi ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki, sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na niyo po sa amin ang mamanahin ko, at hinati nga ng ama yung kanyang ari-arian. At pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malalim lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat ng kanyang kayamanan. Next. Ay, wala. Yun. Dito makikita natin mga kapatid, diba? Itong ano to, yung sa prodigal sin to eh. Nung kinuha niya yung mana, nakita natin, di ba? Nung nakuha niya yung pera, nilustay niya sa mga bisyo lahat ng kayamanan niya. Kaya dito makita natin, kapag hindi tayo nagpaplano, nalulustay lang, naaksaya lang yung pera na binibigay po sa atin ng ating Panginoon. Amen? Kaya dito, napahalaga na yung pinapahalaga natin pera at pinaplano natin ito, paano ito natin gagamitin. Amen? Pangalawa, hindi lang po, ito na po tayo, no? Napunta na pala rito, no? Lumampas ako. Nagkamali ako ng hindi ko rin ulit nabura yung mga Next slide, kuya. Ayan. Sunod po yung pagsisisi. Diba? Sabi nga natin, kapag hindi tayo nagpaplano, nag-aaksaya lang tayo ng pera. Pangalawa, magsisisi ka lang. Ang sabi po rito ng Lucas 15, ano ba yan? Yung mga, hanggang 19 yata yan. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Oops, ba't ganito? Nako, nangyari rito. Nagulo yung ko Kuya, ano ba yung nandyan? Nagulo yung natin. Hindi ko nabura yung Sorry. Doon na lang sa Pagdating doon sa pagsisisi, sa sa Luke, yung kasunod nga, 15 to 17 to 19. Kuya, ano mga doon? Luke 15, 17 to 19. Ba't nagkaganon yung PowerPoint ko? Sorry po Sa Luke 15, 17 to 19. Pakiano nga po ron. Ang sabi rito sa 15, namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito ng isang baboyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala nang nagbigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya yung mga bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. Ngunit na pag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa inyo, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak nyo ibilang na lamang niya ako isa sa mga inyong alila. Dito makikita natin mga kapatid, kapag nagsasawalang balahala tayo, magsisisi lang tayo pagdating ng araw. Diba? Pagsisisihan lang natin na yung mga bagay na ginastos natin, di ba? Una, nag-aksaya ka na lang. Pangalawa, pagsisisihan mo lang yan. Katulad nung nangyari doon sa prodigal son, di ba? Nung nilustay niya lang, nakakita niya, nung nawala ng lahat, naghirap na siya. Di ba? Sabi natin, di ba? Yung nagwawaldas, papunta sa karalitaan eh. Di ba? Ano nangyari? Di ba? Nagsisi na lang siya. Sabi niya, babalik na lang ako sa sa aking ama. Diba? Kaya darating din sa punto na kapag gano'n, na magugulat ka na lang. Diba? Magugulat na lang tayo. Diba? Ang dami nating diba? Ang dami nating utang. Diba? Magugulat ka na lang. Ang dami puro utang na lang tayo. Diba? Kaya po yung nagiging problema natin nagiging problema natin kapag hindi po natin inaayos yung paggastos natin ng pera. Amen. Sa paghuli dyan, amen? Doon tayo sa dulo. Ayan. Nasira yung PowerPoint ko Baguhin ko lang. Kuya, dulo mo sa ating conclusion. Nasira, switch to Wi-Fi. Ayan. Sa ating pong pagtatapos, sabi rito, isa sa mga gandang mga halagang bagay na nilikha ng Diyos ay ang pera. Dahil mahalaga ito para sa tao, dapat natin itong pahalagahan sa pamamagitan ng maingat na pagpaplano sa paggamit nito. Amen? Sabi nga po, di ba? Isa sa mahalagang nilikha ng Diyos para sa atin ay yung pera. Kaya dapat, dahil mahalaga ito para sa tao, dapat natin itong pahalagahan.
Diba? Tandaan natin, sabi natin, hindi masama ang pera kapag tayo po nagiging alipin natin siya, hindi tayo Panginoon. Kaya pahalagahan po natin ito. Diba? Kaya sabi rito na dapat natin itong pahalagahan sa pamamagitan ng maingat na pagpaplano sa paggamit nito. Diba? Kaya nga po yung kinakailangan yung pera na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon, pinaplano po natin yan. Hindi yung pagsahod, kung ano lang gusto mong bilhin, kung saan na lang natin gagastusin. Magagulat ka na lang na kahit malaki yung sahod mo, laging kinukulang pa. Bakit? Walang pagpaplano. Amen? Sige, tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Sana po ay mayroon po tayong natutunan pagdating po doon sa pag-handle ng ating mga pera. Mahalaga rin po sa atin yan bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Kasi pinagkatiwalaan ka eh. Alam naman natin yung mga taong pinagkakatiwalaan ng Panginoon, lalo niya pang bine-bless yan eh. Kasi pag nakita niya, hindi ka marunong mag-handle ng pera, bakit kita i-bless? Wakwaldasin mo lang yung pera. Di ba? Hindi mo gagamitin sa tama. Okay? Tayo po yumuko, tayo manalangin. Hallelujah. Lord, marami pong salamat sa aming ika-4 na serye, Panginoon. Tunay nga, Lord, na hindi po namin dapat binabaliwala yung pagpaplano pagdating po sa perang ipinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Kaya nga, Lord, marami pong salamat. Tinuruan mo kami kung paano namin gamitin, gastusin, Lord, at planuhin, Lord, yung blessing na binibigay mo sa amin. Ito may aming sahod, ito may yung kinita sa negosyo, ito man po, O Diyos, ay yung mga baon ng mga bata, at Lord, yung mga parents o yung mga nanay na isa pong nangangalaga ng pera sa pamilya, sa bahay. Lord, salamat. I believe, Lord, hindi pa huli ang lahat. Lord, habang may buhay, may pag-asa pa, Panginoon. Kaya nga po, Lord, dun sa mga anak mo na narito, na nakakapanig ng iyong salita, tulungan mo, Lord, simulan namin itong mga bagay ito. Mahirap po, Lord, na kung ipagpapatuloy pa namin yung mga mali naming gawain. Hindi bali na magsimula po muli kami. Ang mas maganda po, Lord, magiging maganda yung dulo, Lord, ng aming buhay. Kaya, Lord, maraming pong salamat at nagbigay ka ng panibagong mensahe at kalakasan sa amin. Salamat po, Diyos. At Lord, sa another week, Panginoon, na daraan, humihiling kami, Lord, ng inyong gabay, ng iyong patnubay, Lord, sa lahat ng narito, Panginoon. Ingatan mo po sila, Lord, sa mga nagtatrabaho, sa mga nag-aaral, sa nagninegosyo, sa mga nanay, Panginoon, sa mga magulang, sa kanilang mga tahanan. Lord, gabay at samahan mo sila, Panginoon, na mailayo sa anong mga kapahamakan sa kuna, Lord. Tulungan mo rin po, Lord, na ingatan yung mga pumapasok sa trabaho, sa school, sa mga nagninegosyo. Ingatan mo po sila, Lord, at tulungan mo, Lord, na yung aming pangailangan pinansyal, Panginoon. Lord, tulungan mo, Lord, na hindi kami kukulangin, Panginoon, yung aming pang-araw-araw na pangailangan. At higit sa lahat, Lord, huwag ka naming makakalimutan, Panginoon, sa aming buhay. From Monday, Lord, to Sunday, na lagi ka naming makakausap sa pananalangin at magbibigay kami ng panahon tuwing araw ng linggo para sa inyo. Salamat po, Diyos, sa biyaya ng aming Panginoong Kristo at sa pag-ibig ng Diyos Ama at sa pagpisa ng banal na Espiritu. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Purihin ng Diyos at God bless po sa inyong lahat.